Let us open our Bible on Proverbs 22, verse 3. Praise the Lord. A prudent man foresees the evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Yes. So, kinumpara po dito ang prudent or wise and simple or fool. Ang sinabi dito, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself. Ang matatalino ng mga tao, nakikita nila yung kasamaan na nasa unahan at sila ay nagtatago. Ibig sabihin yan, sinisafe nila yung sarili nila. Kaya kung alam lang natin ano ang nakikita sa unahan, bakit ka pa magpatuloy sa iyong lakad? Naalaala niyo yung nangyari sa buhay ni Sister Warbel Mandagio? Naalaala niyo yung Philippines Airlines, Airpil kung tawagin natin? I don't know, I forgot what year was that? Na kung saan magpa-flight siya from Manila to Davao, uuwi na siya dito, from Pangasinan siya, na late siya dumating sa airport. Naiwanan siya ngayon sa flight. Laking gulat na lang niya, yung flight na yon ay na-crash dito sa Samal Island. And there was no survivor. So, kung nakikita mo lang yung anong unahan, na may mangyari palang kapahamakan, huwag ka nang tumuloy. So it was a divine guidance sa buhay niya that all things work together for good to them that love God and to them who are the called according to His purpose. Na prevent yung kanyang pag-avail ng flight na yan dahil yung pala sa unahan may nakikita na mapahamak ang lahat ng mga pasahero. Kaya, ang pinaka-the best na ating lapitan ngayon, yung buhay na Diyos. Kasi siya lang yung nakakakita sa unahan anong masama. Hindi natin nakikita yan. Kaya napaka-importante yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos dahil siya lang yung nakakakita anong kasamaan na nandyan sa unahan para iligtas ka. Kaya nga, a prudent man foreseeth the evil. Bakit niya nakita yung unahan? Because God showed it unto him. Ipinakita ng Diyos sa kanya. So anong ginawa niya? Hideth himself. Hindi siya tumuloy. Hindi niya sinubo ang kanyang sarili sa kapahamakan. But the simple pass on. Ano ibig sabihin yan? Alam na ng mga tao na pinahayag na ng Diyos, yan ay masama. Yan ay kapahamakan na iyong kahinatnan. Hindi nila pinapansin. Hindi nila kinukonsider. Talagang tinutuloy nila. Dinadaanan nila and are punished. Alam mo, ang pinakamalaking evil na ipinakita ng Diyos sa buhay ng tao, sa atin lahat, wala nang iba, kundi yung impyerno. Yung kapahamakan ng ating kaluluwa na walang hanggan. Sabi nga ni Lord Jesus Christ, huwag niyong katakutan yung makapatay sa laman ninyo. Laman lang yan. Whether you like it or not. Wala ka mang sakit, meron ka mang sakit. Maaksidente ka man o hindi ka man maaksidente. Meron mang papatay sa iyo, walang papatay sa iyo. Patay ka man rin. So huwag niyong katakutan yan. Sadyang darating yan sa buhay ninyo. You cannot escape that. You cannot even avoid that. Ang katakutan ninyo na pwede pa ninyong ma-avoid, yung impyerno na nakakapatay sa inyong kaluluwa. At ano ang second death kung tawagin? Kamatayan ng inyong kaluluwa. Forever yan.
Huwag mong sabihin hindi mo maramdaman. Ang flesh, pag wala yung kaluluwa, hindi yan makaramdam. Patay yan eh. The body without the spirit, it is dead. Kahit ipakain mo pa yan sa pating, hindi na yan makaramdam. Kahit pa salang mo yan sa apoy, yung tinatawag na cremation. Wala pang na-report na may patay pag salang doon sa apoy. Alam mo, tingin kayo sa video dyan sa YouTube. Cremation, how it is being done. Paano yan ginagawa? Tinatanggal yung katawan sa ataol, nilalagay dyan sa stainless na parang lalagyan ng tao na patay. Tapos bubukas yung pintuan, nandoon yung naglalagablab na apoy. Ginagamitan nila ng gasol. Pagtulak doon sa patay, mag-slide yan. Pababa konti. Wala ka marinig doon na, ay, aray, wala. Hindi niyan makakaramdam. Pakinggan niyo yung mga tao na there was a time na nagseparate yung kaluluwa nila sa katawan nila. Meron silang pakiramdam. Kumplito yung senses nila. O kung yung second death, ang kaluluwa natin ang ibubulig doon sa dagat-dagatang apoy, mararamdaman mo yung sakit doon. Mararamdaman mo yung hirap doon. Samantalang yung flesh mo, kahit ipaanod mo na lang yan sa dagat, wala na yung pakiramdam. Kahit gilingin pa yan, gawin chorizo, hindi ka na makaramdam yan. Kahit gawin pa yung dilata, hindi yan makaramdam. So yun ang pinaka-evil na pinapakita ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. Kung ikaw ay prudent or wise, you hide yourself. Magtago ka na. Lumapit ka na sa Panginoong Diyos kasi siya lang yung tanging matataguan natin. Siya lang yung tanging doon tayo magpapailalim sa Kanya. Until these calamities be overpassed, you are safe. Hindi ka kasali doon sa mapapahamak. But the simple, ayaw makinig sa warning ng Diyos. Dadaanan talaga nila yung daan na yan na ikakapahamak nila na ipinaalam na sa kanila. So ano ang resulta? And are punished. Napaparusahan sila. Mabuti sana kung napaparusahan na doon, may panahon pang magtakas. May panahon pang mag-hide. Ay wala na. So yun ang pinaka-evil na pinapakita ng Diyos sa lahat ng tao sa mundong ito. Let us therefore hide ourselves under the hand of God, under the shadow of His wings. Ito na ngayon ang ating paglapit sa Diyos. Basahin natin ano ang dapat nating gawin para maka-hide tayo. Hindi tayo mapahamak. Proverbs 14:16. Praise the Lord. A wise man feareth and departeth from evil, but the fool rages and is confident. Yan. A wise man natatakot. Kaya nga, sabi nga ni David, I am afraid of thy judgment. Para bang student, takot kang mabagsak, takot kang mapahiyaan, takot kang babalik sa iyong level na hindi ka makapasa. Yung mga classmates mo na grade 6 na, ikaw na natiling grade 5. Di ba nakakahiya yun? Nakakatakot yun. So, kung ikaw ay wise man, takot ka. So, ang lahat ng ginawa mo na ikakabagsak mo sa pag-aaral, pagbulakbol, pagbisyo, pagbarkada, pag-absent, manood ng sine, magsugal, hindi mo yun ginagawa. You depart from all those things kasi takot ka mabagsak. So, aral ka ng aral, aral ka ng aral. Nag-depart ka sa lahat ng mga bagay na maghahatid sa iyo sa kasamaan. Yun ang wise.
Pero ang sinabi diyan, but the fool rageth. Anong rageth? Bahala na. Mangyari na at mangyari na ang lahat. Basta gusto kong magbulakbol. Bahala na. Gusto kong mag-absent. Bahala na. Gusto kong magsugal. Rageth. Wild. Hindi mo mapigilan. Hindi mo masabihan. Hindi mo ma-advisean. And is confident. Confident masyado. Pero pagdating ng katapusan ng kahatulan, hahatulan na yung grado, hahatulan na yung performance, hahatulan na ang lahat. Wala. Kapahiyaan, kapanglawan, failure, lahat ng masasabi mo dyan na nakakahiya na resulta nandyan na. Pero habang wala pa, confident. Akala mo, okay lang. Akala mo, maganda ang kanyang patutunguhan. But in reality, hindi. Kaya ngayon sa buhay natin, matakot tayo sa Diyos. Matakot tayo sa kahatulan ng Diyos. And depart ka na sa evil. Umalis ka na sa lahat ng uring kasamaan. Para sa ganon, maka-escape ka na sa evil na nakikita ng Diyos na kaya niyang ihayag sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! There was a time dito sa Bible na maraming mga Pharisees na nag-line up sa baptism ni John the Baptist. Alam mo anong sabi ni John the Baptist? Meron siyang sinabi sa kanila. Basahin natin. Matthew 3 verse 7. Praise the Lord. And when he saw many of the Pharisees and Sadducees come to his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Yan, nung nag-line up na maraming mga Pariseo, mga Sadducees, para sila magpabautismo, sinabihan sila, o henerasyon ng mga ulupong o ahas, sino ang nagbigay sa inyo ng impormasyon o warning na kayo ay tumakas sa darating na poot? Who gave you warning? Who gave you the information? Who gave you the idea that there is wrath is coming? Then, hindi naman sinabi doon na umuwi na kayo sa bahay. Hindi kayo kasali na makatakas. Hindi. They are being welcomed. Pero meron binigay na requirement. May binigay na proper process. Kung may nag-warning sa inyo na meron darating na poot at nagla-line up na kayo para magpabautismo, that's good. Kaya sabi niya, who warned you? Who gave you the warning? That there is wrath which is coming. And you are now doing the right way. So para mabigyan ko kayo ng tamang pamamaraan, ito ang gawin ninyo. Basahin yung verse 8. Praise the Lord. Bring forth therefore fruits meet for repentance. Yan. Therefore, magdala kayo ng mga bunga karapat-dapat sa pagsisisi. That was the preaching of Jesus Christ. Repent, for the kingdom of God is at hand, or else the wrath of God will be upon you, or else not the kingdom of God will be upon you, but eternal fire condemnation in hell. That is the wrath of God. Repent. Kaya ang hinihingi ni John the Baptist, yes, you are being warned that there is wrath which is coming from heaven. And who warned you? Sino nag-warning sa inyo? Why are you here? Why are you doing such thing na maka-escape kayo? O kung gusto nyo talaga, totohanan kayo, bring me fruits worthy of
repentance. You can avail the so-called privilege na hindi kayo makasama sa puot ng Diyos. Ano ba talaga ang puot ng Diyos na darating? Kailangan ba natin itong katakutan? Kailangan ba natin itong takasan? Yes, we must. We should escape from this. Praise the Lord. Or else, you will be in the most miserable situation. And remember, that is forever. And God already told you about that. God already warned you about that. God already revealed to you about that. But if you disregard, katulad sa gidescribe kanina, reject and pass on. And walang takot and is confident. Kahit alam na nila na may kasamaan. Ano ba talaga yung kasamaan na yun? How do we compare that evil? How do we compare that wrath of God? Comparing sa panahon ni Moses, na pag nagkakasala, binabato hanggang sa kamatayan. Ikumpara natin sa darating na puot sa sanglibutang ito. Basahin natin yan. 2 Peter 3, 6, and 7. Praise the Lord. Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Ayan. Kung ang sanglibutan na nakaraan, ito po ay natabunan ng tubig at napahamak. And remember, it was the physical death that happened during the time. Napahamak sila. But the heavens and the earth, which are now by the same word, are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Mas nakakatakot ito. Sabihin mo, Pastor Chit, I'm already dead on that moment. I'm no longer living at that time. Don't you know, kung patay ka na, God will raise you. Kung patay ka na, God will resurrect you. No dead that shall not be resurrected. There is no single dead person that shall not be resurrected. There is no such resurrected human being that shall not be put into judgment. And there is no such human being after the judgment that he will go nowhere. Na wala siyang mapupuntahan. He must have somewhere to spend his eternity. At nireveal na ito ng Diyos that there are two eternities, eternal life and eternal death, eternal joy and eternal agony. This is eternal. Hinayag na yan ng Diyos. Kaya yung masama na nakikita ng Diyos, ikumpara mo sa panahon ni Noah, mas matindi ang kasamaan na dumarating sa mundong ito. And those people who were drowned in the days of Noah, they are included in this wrath of God which is to come. And all of us are included. Kung hindi natin gawin habang buhay pa tayo to escape which is evil to come, which is the wrath of God, wala na tayong mapupuntahan. Unang-una, we are getting to the edge of our age. Patungo man talaga tayo dyan. We are preparing our memorial park, burial place. We are preparing service for our interment, like St. Peter. You cannot avoid that. You cannot escape that. But hell is avoidable. Praise the Lord. Oh. Diyan tayo dapat i-avoid na natin. Mag-escape na tayo. Let us hide ourselves as long as there is an opportunity
for all of us. Kaya, but the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. What is perdition? This is a punishment which is eternal punishment. Yan yung perdition, eternal punishment. Kaya, si Noah being warned of God, ginawa niya ang appropriate na action para hindi siya makasama sa puot ng Diyos. Ngayon, ang tanong, are we being warned also? Tayo ba ay winarningan din ng Diyos? Yes. Ginawa ba natin ang ginawa ni Noah para lang siya makatakas sa puot ng Diyos? We must. We should. Gawin natin yan. Praise the Lord. How about those people who refuse to escape from the wrath which is coming sa panahon ni Noah, which they disregard it, which they refuse to believe it? Naligtas ba sila? Hindi. Ni isa sa kanila walang naligtas because they disregard the warning of God. And after given the warning, binigyan na ng warning, they refuse to believe. They refuse to do what is necessary move to be done. Ayaw nila. Pero si Noah, anong ginawa niya? Basahin natin. Hebrews 11:7. Praise the Lord. By faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Ayan. By faith yun. Kaya importante itong faith natin sa Diyos. Itong faith natin sa Diyos, this only will exist if we receive the Word of God, if we hear the Word of God. Minsan sabi ng iba, ano ba kayo dyan? Araw-araw na lang kayo merong Word of God. Kung itrabaho nyo pa yan, kung itanim nyo pa yan, may anihin pa kayo. Kung iaral nyo na lang yan ng ibang pagkaaral ng negosyo, makaganansya pa kayo. O sige, ubusin mo yung oras mo sa buhay mo sa sanglibutang ito. How long you will stay here on earth? Diba? Madali lang. Tapos na-neglect mo yung eternal. Your destination, your state, final state, eternal state. You neglect it. After neglecting it, dahil sa pag-atupag mo sa buhay sa sanglibutang ito, doon ka lumagpak sa eternal second death. Now, anong magawa mo ngayon? To escape and to stop the eternal punishment? Wala na. O saan ngayon ang mas pinaka-importante na bigyan natin ng oras at panahon to secure our eternal state? And God hath promised, after seeking first His kingdom, everything will be added. Pamumuhay mo sa lupa, financially, physically, kung ano-ano pa diyang mga necessities, idadagdag lang yan ng Diyos. So meaning to say, we are complete in God. We shall not lack nothing. Kaya ganun ka-importante ang ating paglapit dyan sa Diyos. By faith ito. Praise the Lord. Basa pa. Hebrews. Okay, tapos na yung Hebrews 11:7. Basahin natin. Alam mo kasi bigla-bigla lang yung pagdating ng pangyayari. Basa 1 Thessalonians 5:2 hanggang 6. Praise the Lord. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness, that they
should overtake you as a thief. You are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Yan. Alam na ninyo perfectly that Jesus is coming. What do you mean of that? Jesus is coming. That there is recognition of all our deeds. If you are living and found faithful, you will be taken up to Him, and you will be with Him forever. If you are dead and you died in Christ in faithfulness, in obedience unto Him, with all the preparation of your salvation, you will be included in the first resurrection, and you will be resurrected during His coming in the clouds. Then God will raise you up unto Him. Excuse me. So, ganun. Ang senaryo. You cannot say na useless ang iyong pagpakinig sa salita ng Diyos, ang pagpansin sa preparation. Parang magnanakaw yan eh. Bigla lang yan eh. Tingnan mo, yung pinapakita ngayon sa video. I don't know if it was legit. Maraming in-unload sa isang lugar na puro mga panggira na mga preparasyon. Panggira na armas, panggira na mga sasakyan. Ang dami in-unload. Ibabalidate ko pa yan whether that is legit. Kasi ang dami kasing mga loko-loko ngayon na mga vloggers para lang mapansin sila. Hindi naman pala sa Pilipinas yun, sa ibang bansa man pala. So I have to validate it. Tapos pinapakita pa doon yung whole world kung saan yung mga targeted area na nakatuon na yung mga nuclear weapons in case Third World War III will magputok. Hindi mo dapat katakutan. Pag babubahan tayo dito ng nuclear, makasama tayo sa mga nangamatay, ano man lang yung ganun man lang, wala ka na, patay ka na. Eh, yung kaluluwa mo, pag patay ka na, mag-separate na, makikita mo na lahat. Ang pinaka-evil na pinakita ng Diyos sa unahan, yung mahatulan ka sa gawa mo, tapos isi-serve mo yung eternity mo doon sa hell. Yun ang pinakakilabot. Isusubo ka doon sa apoy. Yun ang pinakakilabot. Tama yung sinabi dyan lagi ni Jesus Christ, huwag niyong katakutan makapatay sa laman ninyo, kundi sa inyong, alam mo yung mga lalaki noon, mga bata pa kami, siyempre, tutuliin naman talaga yung mga lalaki, yung mga bata. Ang iba nervyos, ang iba natatakot. Pero natapos din ang tuli nila. Gumaling din. Ganun man lang yung kamatayan. Huwag kang matakot sa kamatayan. Matutulog ka rin. Pero yung kaluluwa mo, forever yan. Saan kaya magpunta yung mga taong namatay na una sa atin? Huwag na natin i-question yun. As what the Bible says, to be absent in the body is to be present with the Lord. You are dust, and unto dust you will return, and the spirit will return unto God. Bahala na ang Diyos saan niya ilalagay. Pagdating ng resurrection, they will appear. In the day of judgment, they will receive. In the day of awarding, they will enjoy. In the day of punishment, they will suffer. Yan yung totoo. You cannot avoid that. Praise the Lord. Kaya, yung mga bagay na yan, may nag-post kanina ko lang nabasa. Meron kaming batchmate na bago lang namatay, kagabi lang, 9:00. Nandiyan ngayon, nakaburol ngayon sa Mabini Boulevard. Unti-unti na yung mga batchmates namin nag-graduate. You cannot avoid that actually. That is like a thief. The coming of Jesus or death, it is like a thief. You cannot avoid that.
Hell is avoidable. Praise the Lord. So therefore, avoid. Or else, if you are confident na hindi mo pa rin pansinin yan, you will be punished. You cannot escape the punishment. You cannot escape the consequence of evil or the wrath of God. Because hell is a place of the wrath of God. Kaya, yan yung coming na darating na hinahayag ng Diyos. Pastor Chit, will not God spare that scenario? Hindi ba yan pwedeng i-cancel na lang ng Diyos? Hindi ba yan pwedeng i-divert na lang ng Diyos na instead na apoy ang gagamitin niya, doon na lang sila maglangoy-langoy sa tubig? What is written, and it shall come to pass. Pag anong lumabas sa bibig ng Diyos, example, I am going to flood the whole earth. Kung ano yung lumabas sa bibig niya, mangyayari. Basahin natin yan. 2 Peter 2:5. Praise the Lord. And spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. Tuloy ang baha, tuloy ang kapahamakan against the ungodly, tuloy din ang kaligtasan. Sa naniwala, tuloy din ang kaligtasan sa sumunod sa Diyos, sa warning ng Diyos. Tuloy. Kaya tuloy ang kapahamakan sa impyerno for the ungodly, tuloy din ang kaligayahan and blessedness doon sa mga faithful and obedient. Praise the Lord. So, avoidable pa ang hell. Available pa ang slot sa heaven. Let us now therefore grab the opportunity. Let us not follow the people who were not spared in the days of Noah, who disregarded, who refused to believe. Let us join Noah, which salvation have gotten. Naangkin nila yung preservation ng buhay nila. Ano ba talaga ang panahon ni Noah? Why binaha ito? At ano natin ikumpara ang panahon ni Noah at ngayon? Basahin natin. Luke 17:26 and 27. Praise the Lord. And as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage, until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Ayan. Yan ang pinaka-main reason why God did flood the earth. Gusto niyang i-wash out, gusto niyang hugasan. As it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. There is no difference. It is similar sa pagbalik ni Jesus. What do you mean of that? It is a similar situation before the flood sa whole world. Ito yung gawa ng mga tao. It is also a similar situation before Jesus will come to judge. That is also similar. Kaya nga, history repeat itself. Ganon din ang senaryo. Ano? They did it. They drank. They married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark and the flood came and destroyed them all. Sabihin mo, di ba marriage was instituted by God? And the Bible says marriage is honorable and the bed is undefiled. What kind of marriage is this? Why it was so detestable or worthy of punishment from the living God? You know, this was intermarriage between fallen angels and human being. Intermarriage ito ng fallen angels with the marriage sa mga babae sa sanglibutang ito. Anong klaseng marriage ang ginawa ng fallen angels? They choose wives as they want to choose. Multiple
Kung ang tao gumagawa ng ganong klasing pamumuhay, multiple partners, hindi nag-stick sa isa, that is a marriage done by the fallen angels. It was ungodly. It was sinful. It was not as what God had established marriage. Because marriage is a union of one man and woman, not one man and women. Ano pa? Ano na ngayon ang kasalan ngayon? Men with men. That is not godly. That is marriage out of the influence of the fallen angels. It is devilish. It is worldly. It is against the commandments of God. Ano pa? Ano klaseng marriage ngayon ang ginagawa na woman with woman? At alam mo itong mga kinakasal na ito, they have usually multiple marriages because Satan made law of divorce. Pwede kang magminyo, hiwalayan mo yung gusto mong hiwalayan, mura lang yung ibabayad mo. Aprobahan ka na ng gobyerno, bigyan ka na ng permit ng gobyerno para mag-remarry. So, it is a marriage out of the influence of the fallen angels. And that is sinful in the eyes of God. So, yung marriages na nangyari noon, ang marriages ngayon, pareho. Ang gusto ng Diyos, kung meron kang plano magpakasal, stick to one. Praise the Lord. Huwag ka nang mag-isip, hiwalayan mo siya. Huwag ka nang mag-isip, pagtanda mo, hahanap ka ng bata. Kaya lagi sa kinakasal ko, lagi kong tinatanong yung lalaki, are you willing to get old, to grow old with your wife? You must, you should. Ikaw din babae, are you willing to grow old with your husband? You must. That is godly marriage, worthy of acceptance doon sa kaharian ng Diyos. Praise the Lord. Because marriage is honorable and the bed is undefiled. But God will judge warmongers, adulterers. Yan ang hahatulan ng Diyos. Because these are influenced from fallen angels. So walang kaibahan. Ang nangyari sa panahon ni Noah at nangyayari ngayon. Basahin natin last verses, ano talaga yung klaseng marriage ang nangyari sa panahon ni Noah. Genesis 6:1 and 2. Praise the Lord. And it came to pass, when men began to multiply in the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they choose. See? The sons of God. These were the fallen angels. Then when men born, women or ladies or girls, the sons of God, choose wives among them. Multiple. Choose as what they want. They choose all. Lahat, kung gusto nilang, sinong gusto nilang asawahin, lahat. Sisipingan nila lahat. Eh, yun ang nangyayari ngayon. Multiple. Influence yan ng masamang espiritu. Ngayon, naririnig ko sa balita that the law of divorce is now being processed in our Senate to make that bill. Tapos, ang pinaka-lone country na naiwan na walang divorce law is only one. Lone nga eh. Philippines. Tayo na lang. Name all countries, 200 more or less countries created sa mundong ito. All of them have divorce law. Only Philippines remaining does not have.
Kung makapasa yan, nako, yung mga playboys, tatalo niyan sa saya. And is confident na sila dahil meron ng batas sa Pilipinas. But the punishment, you cannot escape. Hindi mo yan ma-escape yung punishment na yan. Kaya kinakailangan habang avoidable pa, takasan mo na. Praise the Lord. Habang avoidable pa. And those who are living together as husband and wife without marriage, that is fornication. So you have to settle your status. You must have decision to marry. Magpakasal kayo to avoid sin of fornication and stand with a godly marriage, one at a time. Praise the Lord. Habang nabubuhay, one at a time. Not multiple. Because multiple, that is influence from the fallen angels. And it is subject for the wrath of God. Kaya, walang kaibahan ang panahon ni Noah at panahon ngayon na nangyayari. Sobra kasamaan na. Kaya, reminder, a prudent man foreseeth the evil and hideth himself. Habang ma-avoid mo pa, avoid ka na. Escape ka na. But the simple, yung mga taong hindi maniniwala sa Diyos, yung mga taong refusing the warning of God, pass on, ginagawa, hindi iniiwasan. Kinocommit, hindi iniiwasan. Nalala niyo yung tao dito na naposes from Don Marcelino. Diyan banda sa unahan sa Malita. Si Kasot. Naposes yan ng masamang espiritu. Yung 8 individuals na tinahasan ng kanilang barangay para magwardya doon. Surrender. 8 hindi nila kayang pigilan. Yung kadena na puputol. Kahit anong supply ng pagkain sa kanila, wala na. Lupasay na sila sa hirap ng pag-assist para lang pigilan. Hanggang dinala nila dito sa SPMC. Tinalian na lang sa bed. Meron silang pastor doon. Meron din silang main church dito sa Davao. Hindi man lang pinuntahan ng kanilang main church para prayhan at i-cast out. Takot sa sobrang masamang espiritu na nakikita, nagmamanifest sa kanya. Ngayon, unexpectedly, may nag-testimony sa kanila. Si Brother Corano, whose son was confined for blood cancer. Gumaling din yung anak niya. Nung gumaling yung anak niya, nag-testimony sila doon sa hospital. We are asked to pray. Dinala natin yung pasyente dito. Sabi ko, ba't hanggang ngayon hindi pa lumalayas yung masamang espiritu? Napapasil ako. Tinanong ko siya. Nireveal ngayon ng Diyos na ito palang taong ito nakapagpangasawa ng fallen angel. Sabi ko sa kanya, binigyan ka ng Diyos ng human being katulad mo na asawa mo, may asawa na siya eh. Sino ang pipiliin mo? Yung inkanto na nag-asawa sa iyo na sinagot mo rin, nakipag-ano ka rin sa kanya, relasyon? O itong asawa mo, tinuro ko yung asawa niya na physical. Alam mo ang pinili ni Kasot? Yung inkanto. He joined with the fallen angels. When he decided, wala na akong magawa. I'm not God. I'm not a Savior. Even God Himself cannot spare you if you choose to be engaged with the fallen angels. Kaya pag nagawa tayo ng mga multiple marriages, you are engaged with the sons of God, the fallen angels. Pag magkasal ka ng magminyo ka, babae ka, magminyo ka o babae, influence yan ng mga fallen angels. Lalaki ka, magminyo ka ng lalaki, influence yan ng masamang espiritu. That is subject for the wrath of God. Pinauwi ko na lang. Sige, ihatid na lang kita. Because that is your decision. Hindi na mabago eh. Kahit iyak na yung asawa niya, hindi niya pinansin. Hindi niya titingnan yung asawa niya. Doon siya nakikiusap sa kanyang asawa na
not like ours. Alam mo, pagdating ng panahon, kinuha talaga siya ng dyablo. Tapos nag-celebrate yung mga masamang espiritu. Walang ulan, walang lindol. 1 hektarya ng bundok doon sa kanila. Pumutok, nag-landslide. At sinabihan ako ng visionary, Pastor Chit, nag-celebrate ang masamang espiritu dahil nakuha nila si Kasot. Do you think pag kinuha ka ni Satanas, you are blessed than people who believe God? No. Pag kinuha ka ni Satanas, no, hindi ka na mabubuhay sa physical, wala ka ng time mag-recover, wala ka na, forever ka na. Kawawa ka. Kaya, it is our discretion or decision habang avoidable pa, habang merong pang chance, escape from the wrath of God, which is to come. That is the most. Minsan nagalit yung Amerika sa mga Islams na nag-attack doon sa Twin Tower, World Trade Center. Diba? Hinanap nila yung leader si Bin Laden. Sinuyod nila yung Iraq. Lahat-lahat na. That is the wrath of America. But the wrath of God is different. It is horrible. It is terrible. It is eternal. It is endless. Yan ang pinakakilabot. Nagbigay na ang Diyos ng warning lahat sa tao sa mundong ito. Habang avoidable pa, avoid it. Habang available pa ang slot sa kanyang kaharian, avail it. Praise the Lord. Minsan ang tao, pagsabihan ng ahinti na, Sir, may binibintang lupa dito. 1,000 slots ito. Isa na lang ang naiwan. Minsan, isa yung strategy eh. Ganun ba? Reserve mo na sa akin. Kahit hindi pa nakita yung lupa. Reserve mo na sa akin yan. Minsan ang tao, last minute, magkakaroon ng interest. No. Kasi hindi mo alam ang panahon, whether you are still there or no longer. Hindi ka na makagawa. Kaya pasalamat tayo sa Diyos. Let us follow the prudent that foreseeth the evil and hide themselves. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.